Inilapag ni Andrea ang telepono sa mesa at matagal na tinitigan ang screen. Bukas ang kanilang pag-uusap. Mga mensahe ng iba, mga emoji ng iba, mga pangako ng iba. Sasabihin ko sa asawa ko na mag-o-overtime ako. Magkita tayo ng 8 sa lugar mo. Ang nagpadala ay si Paulo, ang kanyang asawa. Ang tatanggap ay si Chloe, ang sekretarya sa opisina nito. Isang dalagita na 23 taong gulang. 2 taon na mas bata kay Andrea. Hindi siya sumigaw, hindi ibinato ang telepono sa pader. Maingat lang siyang kumuha ng mga screenshot. 1, 2, 5, 10, maayos at sistematiko, tulad ng kanyang nakasanayan sa paghawak ng mga dokumento. Pagkatapos, ipinadala niya ito sa kanyang sariling email, isinave sa cloud, at kinopya sa isang flash drive. Uuwi si Paulo sa loob ng 3 oras, at hindi man lang mapapansin na ang telepono ay nasa maling dulo ng sofa. 10 taon na ang nakalipas, nang pakasalan niya ito sa isang simpleng puting bestida. Ang kasal ay simple lang, para sa 30 katao. Si Paulo noon ay isang manager sa isang maliit na kumpanya. Si Andrea naman ay katatapos lang sa kolehiyo bilang isang finance major. Sabi ng mga magulang niya, mabait na lalaki, masayahin, may mga pangarap. Naniwala si Andrea. Totoong magaling siyang maging kaakit-akit, marunong magsalita ng mga tamang salita, at magaling mangako. Naging maayos ang mga unang taon. Nangupahan sila sa isang maliit na condo unit sa labas ng sentro ng syudad. Nag-iipon para sa pambayad sa bahay. Nagtrabaho si Andrea bilang isang financial analyst sa isang malaking consulting firm, remote work. Si Paulo naman ay palipat-lipat ng trabaho. Hinahanap ang sarili. Naging sales manager, tapos naging medical representative, tapos manager ulit. Ang sahod niya ay pabago-bago. Minsan 30,000 piso, minsan 50,000, minsan puro pangako lang. Hindi kailanman sinabi ni Andrea kung magkano ang kinikita niya. Kapag tinatanong siya ni Paulo, malabo ang sagot niya. Sapat lang. Hindi naman tayo nagugutom. Itinuring ito ni Paulo na pagpapakumbaba, pero ang totoo, ayaw lang niyang saktan ang ego nito. Dahil ang sahod niya ay 3 beses na mas malaki kaysa sa kanya. At sa paglipas ng panahon, naging 4, tapos 5. Lahat ng malalaking pagbili ay pinalabas niyang galing sa kanilang pinagsamang pera. Ang sasakyan ay binili sa pamamagitan ng loan na kunwari ay hati sila, kahit na siya lang ang nagbabayad. Ang kondo ay ipinangalan sa kanilang dalawa, pero ang down payment ay galing sa mana ni Andrea mula sa kanyang lola. Ipinagmamalaki ni Paulo sa mga kaibigan kung paano nila kinaya ang mortgage. Si Andrea ay tahimik lang na tumatango. Mahal niya ito. O inakala niyang mahal niya. Gusto niya. Kapag niyayakap siya nito tuwing umaga. Gusto niya. Kung paano ito tumawa sa mga pelikula. Gusto niyang ipagluto ito ng hapunan at pakinggan ang mga kwento tungkol sa trabaho. Nagtatayo siya ng isang pamilya matatag, maaasahan, isang pamilya kung saan maaari silang magpalaki ng mga anak at tumanda ng magkasama. Ngunit 3 taon na ang nakalipas, may nagbago. Nakapasok si Paulo sa isang malaking IT company sa BGC. Magandang posisyon, desenteng sahod, mga oportunidad para umangat. Tila lumaki ang kanyang ulo. Naging mas mayabang, mas maingay. Nagsimula siyang bumili ng mga mamahaling damit, mamahaling sapatos, nag-gym, nagpatubo ng balbas, at nag-aayos ng buhok, gamit ang gel. Natuwa si Andrea. Inakala niyang sa wakas, ay natagpuan na nito ang kanyang lugar. Sa wakas, naramdaman na nitong siya, ay matagumpay. Sinusuportahan niya ito, pinupuri ang bagong suit, sinasabing ang gwapo nito, hindi niya napansin. O ayaw niyang pansinin, kung paano unti-unting nawalan ng interes si Paulo sa mga ginagawa niya. Kung paano ito laging ginagabi sa trabaho. Kung paano nagsimula ang mga corporate party, mga meeting kasama ang mga katrabaho, at mga team building.
At dumating ang gabing iyon noong Setyembre. Umuwi si Paulo ng 2:00 ng madaling araw. Lasing, masaya, at amoy pabango ng ibang babae. Gising si Andrea. Sinalubong siya sa pasilyo. Hindi man lang ito nag-abala na magpaliwanag. Iwinasiwas lang ang kamay. Relax ka lang. Corporate party yun. Lahat kami nagstay. At dumiretso ito sa kwarto. Naiwan siyang nakatayo sa dilim. Nararamdaman ang panlalamig sa kanyang kalooban. Hindi ito selos. Ito ay isang mabagal, hindi kaaya-aya, at malagkit na pagkaunawa. Ang asawa niya ay hindi na itinuturing na kailangan pang magsinungaling ng maayos. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula ng mag-obserba si Andrea. Hindi siya gumawa ng eksena. Hindi hinalughog ang mga bulsa nito. Nagmasid lang siya. Nagsimulang ilagay ni Paolo ang telepono nang nakataob. Naglagay ng password sa mga app at nagdadala ng telepono sa banyo kung saan siya nagtatagal ng 20 minuto. Klasikong mga senyales. Nakabasa na si Andrea ng sapat na mga kuwento online para malaman ang lahat ng palatandaan. Maaari sana siyang gumawa ng iskandalo kaagad. Palayasin ito o sirain ang lahat sa isang malakas na pag-aaway. Ngunit hindi pa bigla-bigla si Andrea. Isa siyang analyst, sanay siyang mangalap ng data, suriin ang mga teorya, at gumawa ng mga conclusion. At higit sa lahat, laging may plan B. Kaya naman, nang iwan ni Paolo ang kanyang telepono sa bahay, noong unang bahagi ng Disyembre para bumili ng sigarilyo, hindi na napigilan ni Andrea. Matagal na niyang alam ang password. Aksidente niya itong nakita minsan. 4 na numero. Ang kaarawan nito. Napakasimple. Nagsimula ang pag-uusap nila ni Chloe noong Agosto. Ibig sabihin, 2 buwan na itong nagsisinungaling. 2 buwan na itong umuuwi. At hinahalikan si Andrea sa pisngi. 2 buwan na itong nagkukuwento tungkol sa trabaho. At nagrereklamo sa pagod. Ngunit iba ang isinulat niya sa kanilang usapan. May ibang Paulo doon, isang masigasig, maalalahanin, at mapagbigay ng papuri. Ang ganda mo. Mababaliw ako kapag wala ka. Malapit na tayong magkasama. Ang huling pangungusap ang pinakamasakit. Malapit na tayong magkasama. Ibig sabihin, may plano siya. Hindi lang ito isang simpleng fling. Hindi aksidente. Gumagawa siya ng mga plano. Siguro iniisip na niya kung paano niya sasabihin kay Andrea. Marahil ay pinapraktis na ang mga linyang. Aalis na ako. Sorry, umibig ako sa iba. Isinabi ni Andrea ang lahat. Pagkatapos ay ibinalik ang telepono sa dati nitong lugar. Umupo siya sa kusina at nagsali ng tubig. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit pinilit niyang huminga ng malalim. Ang pagpapanik ay masamang tagapayo. Ang emosyon ay masamang tagapayo. Kailangan niyang mag-isip gamit ang ulo. Nang bumalik si Paulo, nakaupo siya sa sofa at nanonood ng isang serye. Hinalikan siya nito sa tuktok ng ulo at nagpunta sa banyo. Isang ordinaryong gabi, isang ordinaryong buhay. Ngunit para kay Andrea, ang buhay na iyon ay tapos na. Hindi pa lang niya alam. Ang sumunod na 2 linggo ay ginugol niya sa paghahanda. Una, sinuri niya ang lahat ng dokumento. Ang kondo ay nakapangalan sa kanilang dalawa, ngunit siya ang nagbigay ng down payment. Nasa kanya ang lahat ng resibo. Ang sasakyan ay binili gamit ang pera niya, kahit na nakapangalan kay Paolo. Ngunit siya ang nagbabayad ng loan. At mayroon siyang mga katibayan. Pagkatapos, ang mga bank account. Mayroon silang joint account, kung saan kunwari ay pareho silang naghuhulog ng pera. Sa katotohanan, 70% ng sahod ni Andrea ang inililipat niya doon. Habang si Paulo ay marahil, 20% lang ng sa kanya. Ang natitira ay napupunta kung saan-saan. Sinuri niya ang credit card statement nito. Mga restaurant, taxi, bulaklak, mga regalo, para kay Chloe. Siyempre, mayroon ding loan na kinuha ni Paulo. 6 na buwan na ang nakalipas. Di umano para sa pagkukumpuni ng bahay na nagkakahalaga ng 150,000 piso. Nagtaka si Andrea noon kung bakit ganoon kalaki
Ngunit sinabi nito, gusto kitang sorpresahin. Walang nangyaring pagkukumpuni. Pero may mga bagong litrato si Chloe sa social media. Palawan, isang 5-star hotel, champagne, paglubog ng araw. Hindi niya sinabi kung sino ang kasama niya. Ngunit sa mga petsang iyon, nasa business trip din si Paulo sa Palawan. Nagkataon lang, ipinrint ni Andrea ang lahat. Inilagay sa isang folder at itinago ang folder sa isang safe. Ang susi ng safe ay inilagay niya sa kanyang bag na hindi niya binitawan. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagawa dati. Tinawagan niya ang kanyang amo at humiling ng isang pulong, personal at kagyat. Pagkalipas ng 2 araw, nakaupo sila sa isang coffee shop at ikinuwento ni Andrea ang lahat. Tahimik na nakinig ang kanyang amo. At pagkatapos ay nagsalita, mayroon kang gintong mga kamay at isang matalinong isip. Kung magpasya kang magpalit ng trabaho, lumapit ka sa akin. Hahanapan kita ng mas magandang posisyon. Mahalaga iyon. Hindi kailanman ipinagyabang ni Andrea ang kanyang galing sa trabaho. Tahimik siyang nagtatrabaho. Dekalidad at walang ingay. Ngunit nakita ito ng kanyang amo. Nakita niya kung paano niya tinatapos ang mga komplikadong proyekto. Nakita niya kung paano siya hinahanap ng mga kliyente. Nakita niya ang mga numero. At sinabi niya ang isang bagay na alam na mismo ni Andrea. You are undervalued. Umuwi siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tiningnan niya ang kanyang buhay mula sa labas. Isang condo unit sa isang residential area. Mga lumang kasangkapan. Isang TV na 5 taon na. Isang ref na maingay sa gabi. Kumikita siya ng higit sa 200,000 piso bawat buwan. Ngunit namumuhay na parang kumikita lang ng 40,000. Dahil ang natitira ay napupunta kay Paulo sa kanyang mga damit, sa kanyang sasakyan, sa kanyang mga utang, at sa kanyang kabit. Walang galit sa kanyang puso, kundi isang kakaibang kawalan, na para bang may isang bagay sa loob niya ang biglang namatay. Pag-ibig, pagmamahal, pag-asa, lahat ay sabay-sabay na naglaho. Tanging malamig na kalkulasyon na lang ang natira. At ang tanong, paano siya makakaalis dito na may pinakamaliit na pinsala? Malinaw na ang hiwalayan ay ang solusyon. Ngunit ayaw ni Andrea ng iskandalo, ng mga eksena, ng pag-aaway sa mga gamit. Gusto niya ng katahimikan. Gusto niya lang umalis ng mabilis, malinis, at walang dumi. At naghintay siya ng tamang pagkakataon. Isang sandali kung saan si Paulo mismo ang magbibigay sa kanya ng dahilan. Dumating ang pagkakataon sa kalagitnaan ng Disyembre. Inanunsyo ni Paulo na sa ika-31 ng Disyembre, magkakaroon sila ng malaking corporate party, malaki at bongga, sa isang restaurant, kasama ang direktor, mga top manager, at lahat ng empleyado. Kinuha niya ang kanyang suit mula sa dry cleaner, bumili ng bagong polo, at nag-ahit ng maingat. Hiniling niya kay Andrea na mag-ayos din, para maging maganda at hindi siya mapahiya sa harap ng kanyang mga kasamahan. Tahimik na tumango si Andrea, habang napapangiti sa loob-loob. Hinihiling nitong huwag siyang ipahiya. Siya, na 2 buwan nang niloloko. Siya, na ginagastos ang pera niya para sa kanyang kabit. Siya, na sa isip ay umalis na. Ngunit patuloy pa ring nakatira sa kanyang kondo at kumakain ng kanyang pagkain. Bumili siya ng bestida. Simple ngunit mahal, itim, sarado, at elegante. Nagpunta siya sa salon. Nagpaayos ng buhok, at nag-makeup hindi matingkat. Nang lumabas siya mula sa kwarto, sumipol si Paulo. Wow, kailan ka pa gumanda ng ganyan? Hindi siya sumagot. Kinuha lang ang kanyang clutch at naglakad papunta sa pinto. Habang papunta sa restaurant, walang tigil sa pagsasalita si Paulo. Nagkukuwento kung sino-sino ang darating sa party. Ipinagmamalaki niya na kinilala siya bilang Best Manager of the Month. Sabi niya, personal daw siyang pinuri ng direktor. Tumingin lang si Andrea sa bintana. Iniisip ang ibang bagay. Iniisip niya na sa loob ng ilang oras, ang buhay niya ay magbabago ng tuluyan, at handa na siya para doon. Sinalubong sila ng malakas na musika. Kumikinang na mga ilaw,
at mga mesang puno ng pagkain. Maraming tao, siguro 150 o higit pa. Lahat ay nakabihis, masaya, at maingay. Amoy pabango, alak, at pananabik sa selebrasyon. Tumingin si Andrea sa paligid. Sa isang sulok, ay may mahabang mesa para sa mga boss. Nakaupo doon ang direktor ng kumpanya, si G. Ricardo Jimenez. Isang lalaki na nasa 50 anyos. May puting buhok sa gilid, mamahaling suit, at kalmadong mukha. Katabi niya ang kanyang mga deputy, ang chief accountant, at iba pa. Dinala ni Paulo si Andrea sa isang mas simpleng mesa, kung saan nakaupo ang kanyang mga kasamahan, mga manager, logistics staff, at mga sekretarya. Nandoon si Chloe. Nakita siya agad ni Andrea. Isang kapansin-pansing blonde, na nakasuot ng pulang bestidang hapit na hapit. Ang neckline ay halos abot pusod, matutulis na takong, at makeup na todo bigay. Nakaupo ito sa tapat nila at nakatingin kay Paulo na para bang gusto niya itong kainin. Umiwas ng tingin si Paulo. Nagkunwaring abala sa telepono. Umupo si Andrea sa tabi ng kanyang asawa at ipinatong ang mga kamay sa mesa. Sumulyap sa kanya si Chloe na para bang sinusuri siya. Tinitigan ito ni Andrea. Hindi kumurap, hindi umiwas. Si Chloe ang unang umiwas ng tingin. Nagsimula na ang mga toast. Nagsalita ang direktor ng magagandang salita tungkol sa tagumpay ng kumpanya, sa team, at sa mga plano para sa bagong taon. Pumalakpak ang mga bisita, uminom, at kumain. Dumadagundong ang musika. May mga nagsimula ng sumayaw. Uminom si Paulo ng isang shot, tapos isa pa, tapos isang baso ng alak. Namula ang kanyang mga pisngi at kumislap ang kanyang mga mata. Naging kampante siya. Nagsimulang magbiro ng malakas. Tinatapik ang mga kasamahan sa balikat at tumatawa sa mga biro ng iba ng sobrang lakas. Si Andrea ay uminom lang ng mineral water, kumain ng kaunti, at nag-obserba. Nakita niya kung paano pasulyap-sulyap si Chloe kay Paolo. Kung paano nito sinusubukang huwag tumingin sa direksyon niya, ngunit palihim pa ring sumusulyap. At kung paano may kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Lahat ay nakakakita. Nagkatinginan ang mga kasamahan. May mga humagikgik at may mga umiling. Bandang 11:00. Nagsimula na ang entertainment program. Lumabas ang host sa entablado na may mikropono at sinimulang buhayin ang mga tao, mga palaro, laro, at trivia. Nasiyahan ang mga tao. May nanalo ng isang bote ng champagne, may nanalo ng gift certificate sa isang spa. Tawanan, sigawan, palakpakan. At pagkatapos, inanunsyo ng host. At ngayon, open mic na. Sino ang gustong bumati sa mga kasamahan? Magkuwento ng joke? O kumanta? Hali kayo! Huwag mahiya. Itinaas ni Paulo ang kanyang kamay. Ako! Ako ang gusto! Natigilan si Andrea. Kumabog ang kanyang dibdib. Sinasabi ng kanyang kutob. May mangyayari. Isang bagay na mahalaga. Umayos siya ng upo at tumingin sa entablado. Tumayo si Paolo, bahagyang gumewang. Nagtawanan ang mga kasamahan. May sumigaw. Dahan-dahan. Baka matumba ka. Iwinasiwas lang niya ang kamay. Ngumiti ng malapad. At kumpiyansang naglakad papunta sa entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa host. At tinapik ito. Umalingaw-ngaw ang tunog. Tumahimik ang mga usapan. Lahat ay napatingin sa kanya. Tumikhim si Paulo. Mga mahal na kasamahan, gusto ko lang magsabi ng ilang salita. May ilang pumalakpak. Itinaas ni Paulo ang kanyang kamay. Humihingi ng katahimikan. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang pagtatapos ng taon. Tinitingnan natin ang ating mga nagawa. At gusto kong magpasalamat sa ating team. Magaling tayo. Tayo ang pinakamagaling. Huling palakpakan. Tumango si Paulo. Nasisiyahan. Pagkatapos, napunta ang tingin niya kay Andrea. Nanliit ang kanyang mga mata. May dumaang ekspresyon sa kanyang mukha, parang galit o sama ng loob.
Hindi naintindihan ni Andrea, ngunit nanlamig ang kanyang kalooban. At alam niyo ba? Pagpapatuloy ni Paulo, habang lumalakas at nagiging mapanukso ang kanyang boses. Naisip ko lang, lahat tayo ay nagtatrabaho, nagsisikap, at sa bahay ay naghihintay ang ating mga asawa. At hindi palaging kaligayahan ang dala niyan, sasabihin ko sa inyo, naging alerto ang mga tao. May ilang tumawa ng alanganin. May iba namang sumimangot. Itinaas ng direktor ang kanyang tingin mula sa plato. Halimbawa, ang asawa ko, sabi ni Paulo at itinuro si Andrea. Ayan siya. Nakikita niyo ba? Lahat ng ulo ay napalingon sa kanya. Ikinuyom ni Andrea ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Humihinga ng dahan-dahan. Kalmado pa rin ang kanyang mukha. Mabuting asawa? Pagpapatuloy ni Paulo. Nagluluto. Naglalaba. Hindi nagger. Pero Diyos ko, ang boring niya. Nagulat ang mga tao. May ilang tumawa sa hiya. May iba namang nagtakip ng bibig. Ibinaba ni G. Jimenez ang kanyang tinidor at maingat na tumingin sa entablado. Seryoso ako, sabi ni Paulo. Lalo pang nagiinit. Walang interes. Walang kislap. Nakaupo lang sa bahay. Nagbabrowse sa internet. Tahimik sa gabi. Sobrang boring. Minsan iniisip ko, bakit ko to tiniis? Ibinaba ni Andrea ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil ayaw niyang may makakita sa ekspresyon ng kanyang mukha. Dahil sa sandaling iyon, ang nasa kanyang mga mata ay hindi kahihiyan. Sa kanilang mesa, humagikgik si Chloe. Siniko siya ng kanyang kaibigan. Ngunit hindi tumigil si Chloe. Nakikita ito ni Andrea sa gilid ng kanyang mata. At naisip ko lang, sabi ni Paulo, at gumawa ng isang madramang paghinto. Bakit hindi tayo magkaroon ng palitan, tulad sa Amerika? Palitan ng asawa. Mga pare, sino ang handang makipagpalit? Kunin niyo na itong manhid kong asawa. Tumawa siya ng malakas. Inaasahan niyang susuportahan siya ng mga tao. Ngunit nanatiling tahimik ang lahat. Isang mabigat at malagkit na katahimikan ang bumalot sa lugar. Maging ang musika ay biglang tumigil, na para bang may sadyang nagpatay nito. Nakatayo si Paulo sa entablado na may mikropono. Nakangiti, ngunit unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Napagtanto niyang hindi nagustuhan ang kanyang biro, at biglang tumayo si G. Ricardo Jimenez. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Itinulak niya ang kanyang upuan. Tumayo ng tuwid. Inayos ang kanyang suit. At sa isang kalmado at malinaw na boses na umabot sa bawat sulok ng silid, sinabi niya, "Ako. Payag ako." Tila huminto ang oras. Natigilan si Paulo na hawak ang mikropono. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig. Lumakad si G. Jimenez. "Nag-aalok ka ng palitan." Ulit niya. Hindi malakas. Ngunit narinig ng lahat. "Tinatanggap ko ang iyong alok." Opisyal. Namutla ang mukha ni Paulo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nahulog ang mikropono mula sa kanyang mga daliri. At bumagsak sa sahig. Isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Nagbibiro lang ako." Bulong ni Paulo. "Biro lang yun." Hindi ngumiti si G. Jimenez. Sa harap ng lahat ng saksi, hayagan mong ininsulto ang iyong asawa at inalok siya sa kung sino man. Tinanggap ko ang iyong alok. Ang salita ng isang lalaki ay may bigat. O hindi ka ba lalaki? Natigilan ang lahat. May mga nakahawak sa kanilang tinidor sa kalagitnaan ng pagkain. May mga natigilan na may hawak na baso. Si Chloe ay nakaupo na may bilog na mga mata. Hindi na humahagikgik. Dahan-dahang tumayo si Andrea mula sa kanyang upuan. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Naglakad siya sa gitna ng silid. Kalmado. Tuwid. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sahig. Lumapit siya sa mesa ng mga direktor at huminto sa tabi ni G. Jimenez. Lumingon ito sa kanya, tinitigan siya ng maigi. Sa kanyang mga mata, walang panunuya, walang awa, tanging paggalang.
Patawad sa ganitong sitwasyon, sabi niya ng mahina. Sapat lang para marinig niya. Ngunit hindi ko maaaring hayaan ang taong iyon na ipahiya ka sa publiko. Kung gusto mo, ihahatid kita pa uwi ngayon din. At bukas natin pag-usapan ang lahat. Tumango si Andrea. Hindi nagsalita. Tumango lang siya. Humarap si G. Jimenez sa mga tao. Tapos na ang gabi para sa akin. Salamat sa lahat. Manigong bagong taon. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Andrea. Tinanggap niya ito. Magkasama silang naglakad papunta sa labasan. Ang mga tao ay nagbigay daan. Tahimik na pinanood silang umalis. Si Paulo ay nakatayo malapit sa entablado. Maputla, nanginginig, hindi makapagsalita. Hindi lumingon si Andrea. Kahit isang beses. Sa labas, isang itim na sasakyan na may driver ang naghihintay. Binuksan ni G. Jimenez ang pinto. Pumasok si Andrea. Pumasok din siya. Umandar na ang sasakyan. Sa unang 5 minuto, tahimik silang bumiyahe. Pagkatapos ay mahinang nagtanong si G. Jimenez. Gaano nakatagal? Hindi nagulat si Andrea sa tanong. 2 buwan. Alam ko, tumango siya. May alok ako sa'yo. Pakinggan mo sana. Tumingin siya rito. Biyudo ako. 3 taon nang mag-isa. May malaki akong bahay na may mga bakanting kwarto. Hindi ako nag-aalok ng anumang hindi nararapat. Bibigyan lang kita ng panahon at espasyo para ayusin ang iyong buhay nang walang pagmamadali. Isa pa, alam ko ang kakayahan mo bilang analyst. Ang kumpanya ko, ang Lux Invest, ay naghahanap ng isang mahusay na finance director. You are too smart to be wasted in your current setup. At kung kailangan mo ng tulong mga abogado, dokumento, kahit ano, tutulungan kita. Bakit? Tanong ni Andrea. Dahil 30 taon na ako sa negosyo at natutunan ko ng kilalanin ang mga tao. Ang asawa mo ay walang kwenta. Pero ikaw, hindi. Tumingin si Andrea sa bintana. Ang siyudad ay dumadaan. Mga ilaw, mga tindahan, mga ilang naglalakad, bagong taon, sa loob ng ilang oras, bagong buhay. Sige, sabi niya. Salamat. Tumango si G. Jimenez at hindi na nagtanong pa. Samantala, sa restaurant, si Paulo ay nakatayo pa ring malapit sa entablado. Nagsimula nang mag-alisan ang mga kasamahan. May tumapik sa kanyang balikat na may halong panunuya. May iba namang nag-ikot ng daliri sa kanilang sentido. Tumayo si Chloe mula sa mesa at umalis nang hindi man lang tumingin sa kanya. Naiwan siyang mag-isa sa isang bakanting silid, kasama ang kanyang biro na sumira sa kanyang buhay. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas na gusali sa sentro ng lungsod. Bumaba si Andrea at tumingala. 12 palapag, mga bintanang salamin, at ilaw sa harapan. Nakikita lang niya ang ganitong mga bahay sa mga magasin. Dinala siya ni G. Jimenez sa loob. Tumango ang concierge sa kanila nang pumasok. Walang tanong. Dinala sila ng elevator sa 11 palapag. Bumukas ang pinto direkta sa isang maluwag na pasilyo. Binuksan ni G. Jimenez ang ilaw. Tumingin-tingin si Andrea. Kahoy na sahig. Matataas na kisame. Mga painting sa dingding. Katahimikan. Isang napakakakaibang pakiramdam. Pagkatapos ng ingay sa restaurant, nasa kanan ng guest room. Sabi ni G. Jimenez, tumango sa isang pinto. Ang banyo ay sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang kusina ay doon. Kung magugutom ka, huwag kang mahiya. Nakatira ako sa kabilang bahagi ng bahay. Hindi tayo magkakaistorbohan. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. Binuksan ang ilaw. Isang malaking kama na may puting kumot, aparador, side table, at ilaw. Isang bintana na sumasakop sa buong dingding na may tanawin ng syudad sa gabi. Salamat, mahinang sabi ni Andrea. Magpahinga ka. Kung may kailangan ka, nasa kabilang kwarto lang ako. Magandang gabi. Isinara niya ang pinto. Naiwan si Andrea na mag-isa. Umupo siya sa gilid ng kama. Tinitigan ang kanyang mga kamay. Hindi na sila nanginginig. May kawalan sa loob niya.
Walang galit, walang sama ng loob, walang luha, pagod lang. Humiga siya sa ibabaw ng kumot, hindi nagbihis, at ipinikit ang kanyang mga mata, habang si Paolo naman ay pauwi na sakay ng taxi. Lasing, lito, at galit. Tahimik ang driver sa buong biyahe. Sumusulyap sa salamin, sa magulong pasahero. Tumingin si Paolo sa bintana, at sinubukang intindihin ang nangyari. Masyadong mabilis. Nagbiro lang siya. Nagbiro lang. Lahat naman nagbibiro sa mga party. Bakit sineseryoso ng direktor? Bakit sumama si Andrea sa kanya? Isa itong prank. Uuwi siya ngayon. At pag-uusapan nila ang lahat. Binuksan niya ang pinto ng kondo. Walang tao. Tahimik. Patay ang ilaw. Binuksan niya ang ilaw sa pasilyo. Tumawag siya. Andrea! Katahimikan. Tumasok siya sa sala. Sumilip sa banyo. Walang tao. Sa mesa, may nakalagay na papel, isang sulat. Kinuha ni Paolo ang papel. Kunin mo na ang mga damit mo sa aparador. Ang lahat ng iba pa ay sa akin. Iwanan mo ang susi sa mesa. Huwag ka nang tatawag. Yun lang. Wala nang ibang salita. 3 beses binasa ni Paolo. Hindi makapaniwala. Hindi ito maaaring seryoso. 10 taon silang magkasama. 10 taon. Dahil lang sa isang hangal na biro, hindi siya maaaring umalis ng ganito. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan ang numero niya. The subscriber cannot be reached. Ulit. Nagpadala siya ng mensahe. Andrea, patawarin mo ako. Gago ako. Biro lang yon. Bumalik ka na. Parang awa mo na. Hindi na ihatid ang mensahe. Na-block na siya. Umupo si Paolo sa sofa. Umiikot ang kanyang ulo dahil sa alak. Sa takot. Sa hindi pagkakaintindi. Ano ang gagawin niya ngayon? Paano siya mabubuhay? Ang kondo ay sa kanya. Ang sasakyan ay sa kanya. Pero siya ang nagbabayad ng loan. Ang pera niya sa bangko. Mga 20,000 piso. 1 linggo pa bago sumahod. At ang sahod niya ay 50,000. Sa halagang iyon, 40,000 ang mapupunta sa loan ng sasakyan. Maiiwan ang 10,000 para sa 1 buwan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, seryoso niyang inisip ang pera. Dati, para bang kusang naaayos ang lahat. Kung kailangan niyang bumili, bumibili siya. Kung kailangan niyang pumunta sa restaurant, pumupunta siya. Hindi niya masyadong iniisip kung saan nanggagaling ang pera para sa kuryente, internet o pagkain. Si Andrea ang nagbabayad ng lahat. Tahimik. Hindi niya napapansin. Hindi niya talaga napansin. Kinabukasan, nagising siya sa sofa, suot pa rin ang damit, sumasakit ang ulo, tuyo ang bibig. Tumayo siya, pumunta sa kusina, binuksan ang ref. Walang laman, walang itlog, walang tinapay, walang gatas, 1 bote lang ng ketchup at ilang natuyong kalamansi. Karaniwang namimili si Andrea tuwing Biyernes. Ngayon ay ika-1 ng Enero. Sarado ang mga tindahan. Uminom si Paolo ng tubig mula sa gripo. Tiningnan ang telepono. Walang mensahe. Mula kay Andrea, wala. Mula kay Chloe, wala rin. Nag-text siya kay Chloe. Happy New Year. Kamusta? Binasa nito pero hindi sumagot. Naghintay siya ng 1 oras, nag-text ulit. Bakit hindi ka nagre-reply? Binasa. Hindi sumagot. Naintindihan niya. Kagabi sa party, napahiya siya sa harap ng lahat. Hayagang kinuha ng direktor ang kanyang asawa. Ngayon, isa siyang katatawanan. At ayaw ni Chloe na madamay sa isang talunan. Ang sumunod na 2 araw ay parang isang panaginip. Nakaupo lang si Paolo sa bahay. Kumakain ng instant noodles na nakita niya sa aparador. Umiinom ng 3-in-1 na kape. At sinusubukang tawagan si Andrea. Hindi makontak ang numero. Nag-email siya sa kanya. Walang sagot. Hinanap niya ang social media account niya, nakablock. Noong ika-3 ng Enero, pumasok siya sa trabaho. Halos walang tao sa opisina. Marami pa ang nagbabakasyon. Ngunit ang mga pumasok ay kakaiba ang tingin sa kanya. May mga nagbubulungan sa likod niya.
May mga umiiwas ng tingin. Sa smoking area, dalawang lalaki ang nag-uusap tungkol sa party. Nakita mo kung paano siya binara ng direktor? Grabe. Kasalanan din naman niya. Hindi mo dapat ipahiya ang asawa mo. Sa harap ng lahat. Matagal na niyang kalaguyo yung sekretarya. Alam ng lahat. Narinig ni Paulo at tumalikod. Tumahimik ang mga lalaki. Nagkunwaring pinag-uusapan ang panahon. Lumabas si Paulo sa smoking area na may kuyom na mga kamao. Sa tanghalian, pumasok si Chloe sa opisina na nakasuot ng pulang bestida, nakatakong. Dinaanan niya si Paulo nang hindi man lang tumingin, pumasok sa opisina ng chief accountant. Pagkatapos ng kalahating oras, lumabas siyang tumatawa. Inihatid siya ng accountant hanggang sa elevator. Ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Hindi tumutol si Chloe. Pinanood ito ni Paulo mula sa kanyang monitor. Umiinit ang kanyang dugo. Ganoon pala, nakahanap na siya ng bago. Mas mayaman. Mas matanda. Ang chief accountant ay doble ang sahod kaysa sa kanya. Gabi. Umuwi si Paulo. Sinalubong siya ng dilim at lamig ng kondo. May kuryente. Ngunit parang walang nakatira. Binuksan niya ang ilaw. Tumingin sa paligid. Lahat ay nasa lugar. Ngunit walang laman. Dati, palaging sinasalubong siya ni Andrea. Tinatanong kung kamusta ang araw niya. Nagpapakulo ng tubig. At nagiinit ng hapunan. Ngayon, wala nang ganoon. Binuksan niya ang ref. May kaunting pagkain na. Naggrocery siya kahapon. Bumili ng tinapay, ham, at itlog. Gumastos siya ng 1,000 piso. At nagulat kung gaano kamahal ang lahat. Dati, hindi niya napapansin. Nagluto siya ng itlog. Umupo sa mesa. At tahimik na kumain habang nakatingin sa pader. Nag-isip siya. Kailangan niyang bawiin si Andrea. Kailangan. Hindi dahil mahal niya ito bigla niyang napagtanto na hindi na niya ito mahal. Matagal na. Marahil ay hindi niya ito minahal kailanman. Nasanay lang siya. Nasanay sa kaginhawaan, sa katotohanang nariyan siya. Nag-aayos ng mga problema, nagbabayad ng mga bill, lumilikha ng isang tahanan. At siya, ano ang ibinigay niya rito? Sinubukan ni Paulo na alalahanin kung kailan siya huling nagbigay ng bulaklak ng walang dahilan. Hindi niya matandaan. Kung kailan niya ito niyaya sa isang restaurant, hindi rin niya matandaan. Kung kailan siya nagtanong tungkol sa trabaho nito. Sa buhay nito. Sa mga iniisip nito. Hindi kailanman. Naging isang background lang siya. Isang komportable, nakasanayang background sa kanyang buhay. Binuksan niya ang laptop. Nag-online. At hinanap ang numero ng direktor. Si G. Ricardo Jimenez. Tinawagan niya. Matagal na nag-ring. Pagkatapos ay may sumagot. Hello, G. Jimenez. Si Paulo po ito. Kailangan ko po kayong makausap. Isang sandaling katahimikan. Tungkol saan? Tungkol po kay Andrea. Asawa ko po siya. Gusto ko po siyang ibalik ninyo. Mahabang katahimikan. Paolo, wala akong kinuha. Ikaw mismo ang nagbigay. Sa harap ng mga saksi. Sa publiko. Biro lang po yun. Biro? Tinawag mong manhid ang iyong asawa at inalok siya sa kung sino man sa harap ng 150 katao. Biro ba yun? Hinigpitan ni Paulo ang hawak sa telepono. Lasing po ako, nagkamali ako, pero asawa ko po siya. 10 taon kaming magkasama. Naging asawa mo siya. Pagtatama ni G. Jimenez. Magfa-file siya ng annulment. Inihahanda na ng mga abogado ang mga dokumento. Makakatanggap ka ng sulat mula sa korte. Ano? Tapos na ang usapan. Mga dial tone. Ibinagsak ni Paulo ang telepono sa mesa. Annulment. Magfa-file siya ng annulment. Ibig sabihin, seryoso ang lahat. Ibig sabihin, nakapagdesisyon na siya. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Namaguta ang mga tapulo. Anong gagawin? Paano niya ito pipigilan? Kailangan niyang makarating sa kanya. Makipag-usap. Magpaliwanag. Mabait naman siya. Palagi siyang pinapatawad. Palaging nakikipag-ayos.
Naalala ni Paulo ang address ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Andrea. Bukas, pagkatapos ng trabaho, pupunta siya doon. Hihintayin siya sa labas. Kakausapin, ipapaliwanag ang lahat. Maiintindihan niya. Siguradong maiintindihan niya. 4 ng Enero. Totoong pumunta siya. Nakatayo siya sa labas ng gusali ng opisina. Sa loob ng 2 oras. Ginaw. Naninigarilyo. Iniiwasan siya ng mga dumadaan. Sa wakas, lumabas si Andrea. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaki matangkad. Nakasuot ng mamahaling suit. Si G. Jimenez. May pinag-uusapan sila. Nakangiti si Andrea. Hindi pilit, kundi mula sa puso. Iba ang kanyang mukha bukas. Buhay na buhay. Humakbang si Paulo. Andrea. Lumingon siya. Nakita siya. Nawala ang ngiti. Naging malamig ang kanyang mukha. Anong kailangan mo? Kailangan nating mag-usap. 5 minuto lang. Parang awa mo na. Wala na tayong dapat pag-usapan. Andrea, kasalanan ko. Patawarin mo ako. Gago ako. Pero subukan natin ulit. 10 taon tayong magkasama. Tinitigan niya siya ng matagal. 10 taon kang nabuhay sa pera ko. Binayaran ko ang mga utang mo. Pinondohan ko ang kabit mo. Tiniis ko ang kabastusan mo. 10 taon akong naging katulong mo. Tama na. Pero mahal kita. Ngumisi siya. Mahal mo ang kaginhawaan. Mahal mo na libre kitang pinagsisilbihan. Pero ako, hindi mo ako kailanman minahal. Tahimik na nakatayo si G. Jimenez sa tabi niya. Hindi nakikialam, ngunit ang kanyang presensya ay mabigat. Lumuhod si Paulo, sa basang kalsada. Tiningnan niya siya mula sa itaas. Tumayo ka. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Kung ganon, manatili ka dyan. Kailangan ko nang umalis. Tumalikod siya at naglakad papunta sa sasakyan. Sumunod si G. Jimenez. Tumayo si Paulo. Tumakbo. Andrea! Teka! Hinarang siya ng security guard sa tabi ng sasakyan. Lumayo po kayo. Bangs Leichter sab. Asawa ko yan. Dating asawa. Lumayo po kayo o tatawag ako ng pulis. Sumakay si Andrea sa sasakyan. Hindi man lang lumingon. Sumakay si G. Jimenez sa tabi niya. Umalis ang sasakyan. Naiwan si Paulo na nakatayo sa bangketa. Basa. Giniginaw. Napahiya. Tinitingnan siya ng mga dumadaan nang may kuryosidad. May kumuha ng litrato gamit ang telepono. Napagtanto ni Paulo na napahiya na naman siya sa publiko. At nakita ito ng mga tao. Bukas, pag-uusapan na naman siya. Umuwi siya. Sa daan, pumasok siya sa isang Bato 4-hour convenience store. Bumili ng isang bote ng brandy. Sa bahay, ininom niya ang kalahati ng bote ng isang lagukan. Gusto niyang makalimot, pero hindi niya magawa. Iisang bagay lang ang umiikot sa kanyang isipan. Nawala na siya sa akin ng tuluyan. Noong 5 ng Enero, pinatawag siya sa opisina ng direktor. Nakaupo si G. Jimenez sa kanyang mesa. Walang mababasa sa kanyang mukha. Paulo, umupo ka. Umupo si Paulo. Tahimik. May tanong ako sa iyo. Itutuloy mo pa ba ang paggulo kay Andrea? Hindi ko po siya ginugulo. Sinusubukan ko lang makipag-usap. Ayaw niyang makipag-usap. Nag-file na siya ng annulment. Nasa korte na ang mga papeles. Makakatanggap ka ng sulat. Lubayan mo na siya. Personal ko po itong usapin. Sumandal si G. Jimenez. Usapin ko na rin ito. Nasa ilalim na ng proteksyon ko si Andrea. At kung ipagpapatuloy mo ang paggulo sa kanya, gagawa ako ng hakbang. Legal. Ikinuyom ni Paulo ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Tinatanggap ko lang ang alok mo. Isang pampublikong alok. Ikaw mismo ang nagbigay sa kanya. O hindi ka naninindigan sa iyong mga salita. Biro lang yon. Ang biro ay may mga kahihinatnan. Ininsulto mo ang isang babae. Ipinahiya mo siya sa publiko. May karapatan siyang umalis. At umalis na siya. Tanggapin mo na. Tumayo si Paulo. Hindi ko tatanggapin.
Asawa ko siya, at babawiin ko siya. Gawin mo ang gusto mo, pero sa loob ng batas. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. At sisantehin kita. Lumabas si Paulo sa opisina. Padabog na isinara ang pinto. Sa pasilyo, nakasalubong niya si Chloe. May dala itong mga folder. Tumingin sa kanya ng walang interes. Hi, sagot niya. Kamusta? Ayos lang, tulad ng nakikita mo. Ngumisi ito. Narinig ko, iniwan ka raw ng asawa mo para sa direktor. Wala kang pakialam. Nagkibit balikat si Chloe. Kung ako yun, aalis din ako. Masyado kang mayabang. Ikaw pa ang nagsasabi niyan sa akin? Ikaw na nakipagtalik sa akin para sa mga restaurant at regalo? Lumapit si Chloe. Bumulong ng may lason. Nakipagtalik ako sa'yo. Dahil bored ako. Komportable ka. Nagbabayad. Nagdadala sa labas. Nagpapasaya. Tapos napahiya ka. At naging walang silbi. Ganoon lang kasimple. Dinaanan niya ito. Tumutunog ang kanyang mga takong. Nakatayo si Paolo. Pinanood siyang lumayo. Isang galit ang namumuo sa loob niya. Sa kanya. Kay Andrea. Sa direktor. Sa buong mundo. Bakit lahat ay laban sa kanya? Bakit lahat ay tumalikod? Gabi, nakaupo siya sa bahay at nagbabrowse sa telepono. Nakakita siya ng isang job posting. Financial analyst. Mga kailangan. College degree. Karanasan. Kaalaman sa mga software. Binasa ni Paulo at napangisi. 150,000. Habang siya ay 50,000 lang ang kinikita. 3 beses na mas mababa. Naalala niya, si Andrea ay nagtatrabaho bilang financial analyst, remote. Ibig sabihin, ganoon din kalaki ang kinikita niya. O baka mas malaki pa. Hindi niya kailanman tinanong, hindi siya naging interesado. Inakala lang niyang nasa bahay lang ito at may kaunting sideline. Isang kalokohan. At ngayon, bigla niyang napagtanto, kumikita ito ng 3 beses na mas malaki kaysa sa kanya. Siya ang nagbabayad sa lahat. Sa kondo, sa sasakyan, sa pagkain, sa mga bill, sa kanyang mga utang, at sa kanyang kabit. Sa buong panahon na iyon, mag-isa niyang itinaguyod ang pamilya. At siya, ipinagmamalaki ang sarili. Sinasabi sa mga kaibigan kung paano niya sinusuportahan ang kanyang asawa. Sumandal si Paulo sa sofa. Ipinikit ang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng hiya tunay. Nakakapasong. Hindi matitiis na hiya. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang sulat mula sa korte. Annulment. Ang pagdinig para sa legal separation at hatian ng ari-arian ay sa loob ng 2 linggo. Inihain na rin ang annulment. Binasa ni Paulo at kinusot ang papel. Pagkatapos ay inunat. Binasa muli ang bahagi tungkol sa ari-arian. Ang kondo ay mapupunta kay Andrea. Ang sasakyan ay mapupunta kay Paolo kasama ang loan. Walang kompensasyon. Walang bayad. Tumawag siya sa isang abogado. Nagpakonsulta. Nakinig ang abogado at sinabi, wala kang laban. Ang kondo ay nakapangalan sa inyong dalawa. Pero ang down payment ay galing sa mana niya. Lahat ng bayad sa mortgage ay galing sa kanyang mga account. Nasa kanya ang lahat ng dokumento. Ang sasakyan ay nakapangalan sa iyo, kaya sa iyo rin ang loan. Lahat ay legal. Pero 10 taon kaming kasal. Ang conjugal property ay hinahati. Pero yung mga binili lang, gamit ang pinagsamang pera. Wala kayong pinagsamang pera. Siya ang kumikita at gumagastos. Ikaw, mas malaki pa ang gastos mo kaysa sa kinikita mo. May mga bank statement. Handa siya. Ibinaba ni Paulo ang telepono. Handa siya. Ibig sabihin, matagal na niyang pinlano. Marahil ilang buwan na. Nangangalap ng ebidensya. Nag-iipon ng dokumento. Kumukonsulta sa mga abogado. At siya, inakala niyang maayos ang lahat, na hindi ito aalis. Na magtitiis ito, magpakailanman. Ang 2 linggo bago ang pagdinig ay napakahirap. Sinubukan ni Paulo na magtrabaho, ngunit hindi makapag-focus.
Nagbubulungan ang mga kasamahan sa likod niya. Hayagang nakikipag-date si Chloe sa chief accountant. Hindi na siya tinatawag ni G. Jimenez. Pero hindi na rin siya binabati kapag nagkakasalubong. Naging isang multo si Paulo sa sarili niyang kumpanya. Sa bahay, mas malala pa, kawalan, katahimikan, maruruming plato sa lababo, hindi nalinis na sahig, alikabok sa mga estante. Hindi naglinis si Paulo. Hindi nagluto. Kumain siya ng mga delata at noodles. Naglalaba minsan sa isang linggo. Kapag wala na talagang maisuot, napagtanto niyang hindi siya marunong mabuhay mag-isa. Talaga, naubos na ang pera. Isang linggo pa, bago sumahod, at 3,000 na lang ang nasa bangko niya. Binilang ni Paulo ang bawat sentimo. MRT imbes na taxi, karinderya imbes na cafe, murang tinapay imbes na masarap. Hindi pa siya kailanman nagtipid ng ganito. At nakakahiya ito. Dumating ang araw ng pagdinig. Dumating si Paulo kalahating oras na mas maaga. Nakaupo sa pasilyo, kinakabahang naninigarilyo. Pagkatapos ay dumating si Andrea, kasama ang kanyang abogado. Tumayo si Paulo, gustong lumapit. Hinarang siya ng abogado. Wag na, kakausapin ko lang siya. Wag na. Ulit ng abogado. Lahat ay pag-uusapan sa loob. Pumasok sila. Dinig ng hukom ang magkabilang panig. Kalmado at malinaw na nagsalita si Andrea. Ipinakita ang mga dokumento, mga bank statement, mga resibo, mga patunay, na siya ang nagbayad sa lahat. Nakikinig si Paulo at namumula. Lahat ay binabasa ng malakas. Sa harap ng court stenographer, ng mga abogado, ng hukom, ang kanyang mga utang, ang kanyang mga loan, ang kanyang mga gastos sa kabit. Lahat, tiningnan siya ng hukom ng seryoso. Mayroon ka bang sasabihin para sa iyong depensa? Tahimik si Paulo. Ano ang sasabihin niya? Na mahal niya ito? Hindi maniniwala? Na magbabago siya? Huli na. Na dapat siyang patawarin? Hindi niya kailangan. Desisyon ng korte at kasunduan. Pinal na ang legal separation. Ang ari-arian ay hahatiin ayon sa mga ipinakitang dokumento. Ang proseso ng annulment ay tuloy-tuloy na. Ang kondo ay mananatili kay Andrea. Ang sasakyan at ang loan ay mananatili kay Paulo. Pukpok ng martilyo. Lumabas si Paulo sa korte. Nanginginig ang mga binti. Dinaanan siya ni Andrea. Hindi man lang tumingin. May sinasabi ang abogado sa kanya. Tumango siya. Sa labas, may naghihintay na sasakyan. Itim, mahal. Nakaupo si G. Jimenez sa loob. Pumasok si Andrea sa tabi nito. Umalis ang sasakyan. Naiwan si Paulo na nakatayo sa hagdan ng korte. Pinanood silang lumayo. Napagtanto niya ng tuluyan. Tapos na ang lahat. Hindi na siya babalik kailanman. Gabi, nakatanggap siya ng text mula sa administrator ng kondo. Paolo, kailangan mong umalis bago matapos ang buwan. Hindi na sa iyo ang unit. Ang may-ari na ngayon ay si Andrea. Itinigil na niya ang kontrata. 3 beses binasa ni Paulo. Sa loob ng 2 linggo. Saan siya pupunta? Wala siyang pera para sa upa. Wala para sa deposito. 1,000 piso na lang ang nasa bangko niya. Tinawagan niya ang kanyang ina. Nakatira ito sa isang maliit na bayan, 300 kilometro mula sa Maynila. Ma, pwede ba akong tumira dyan pansamantala? Matagal na tahimik ang kanyang ina. Anong nangyari? Iniwan ako ni Andrea. Paano iniwan? Naghiwalay na kami. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Sinasabi ko na sayo, alagaan mo ang asawa mo. Hindi lahat nabibigyan ng mabuting babae. Hindi ka nakinig. Ma, parang awa mo na. Wala na akong matutuluyan. Umuwi ka. Pero maghanap ka ng trabaho. Hindi kita kayang pakainin. Sapat lang ang pensyon ko para sa sarili ko. Salamat, ma. Ibinaba niya ang telepono. Ganoon pala. Sa loob ng 2 linggo, babalik siya sa kanyang bayan. Sa isang 2-bedroom apartment kasama ang kanyang ina. Sa edad na 37,
Walang asawa, walang bahay, walang kinabukasan. Binuksan ni Paolo ang bote ng brandy. Uminom mula sa bibig nito. Nakaupo siya sa sahig, nakatingin sa kisame. Iisang bagay lang ang iniisip. Paano siya napunta sa ganito? Nasaan ang puntong maaari pa sanang ayusin ang lahat, kung kailan maaari pa siyang huminto? At napagtanto niya, ang punto ay nasa lahat ng dako araw-araw. Tuwing binabalewala niya si Andrea. Tuwing ginagastos niya ang pera nito. Tuwing nagsisinungaling siya. Tuwing iniisip lang niya ang sarili. 10 taon siyang gumawa ng maling desisyon. At ito ang resulta. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho. Pinatawag siya ni G. Jimenez. Pumasok si Paolo sa opisina. Malamig ang tingin ng direktor. Paolo, nagpa siya akong i-reorganize ang sales department. Ang posisyon mo ay aalisin na. Ano pong ibig sabihin? May alok sa iyo. Paglipat sa ating regional branch, sa probinsya ng, sabihin nating Cebu. Sahod, 30,000 piso. O pagre-resign, na may kasamang separation pay. 2 linggo para mag-isip. Tahimik na nakatayo si Paolo. Dahil ba? To kay Andrea, sumandal si G. Jimenez. Dahil ito sa'yo. Hindi maganda ang performance mo. Nagrereklamo ang mga kasamahan. Hindi masaya ang mga kliyente. Nawala ang focus mo. At kailangan ko ng mga epektibong empleyado. Hindi ka na isa sa kanila. Naghihiganti po kayo. Hindi ako naghihiganti. Nagpapatakbo ako ng negosyo. At hindi ka na bagay sa aking team. Magdesisyon ka. Lumabas si Paolo. Napagtanto. Wala siyang pagpipilian. Sa Maynila, walang may kailangan sa kanya. Kung wala si Andrea, wala siyang kwenta. Isang simpleng manager na may katamtamang resulta at isang iskandalosong reputasyon. Gabi, nagsulat siya ng resignation letter. Nakuha niya ang separation pay na 100,000 piso. Inimpake niya ang kanyang mga gamit at umuwi sa kanyang ina. Sinalubong siya ng ulan at kulimlim na panahon sa bayan. Binuksan ng kanyang ina ang pinto. Tiningnan ang anak tumatanda, payat, at may mga matang walang buhay. Tuloy, pumasok si Paolo. Inilapag ang bag sa sulok, umupo sa sofa. Nagdala ng kape ang kanyang ina. Kamusta si Andrea? Hindi ko alam. Hindi kami nag-uusap. Tinawagan mo ba siya? Hindi niya sinasagot. Umiling ang kanyang ina. Gago ka anak. Isang ganyang asawa ang pinakawalan mo. Sa buong buhay mo, hindi ka na makakahanap ng tulad niya. Tahimik si Paolo. Tama ang kanyang ina. Alam niya iyon, ngunit wala nang mababago. Nahati ang buhay niya sa bago at pagkatapos. Bago ang corporate party na iyon, isa siyang matagumpay na manager na may asawa at kondo. Pagkatapos, naging wala siyang kwenta. At si Andrea, sa gabing iyon, nakaupo sa sala ni G. Jimenez. Umiinom ng mainit na kape. Nakatingin sa bintana. Nag-resign si Paolo. Sabi ni G. Jimenez, umalis na ng Maynila. Tumango si Andrea. Mabuti. Hindi ka nagsisisi? Hindi. Hindi talaga siya nagsisisi. 10 taon siyang nagsisi. Nagpatawad. Nagtiis. At umasa. Tama na. Ngayon, nabubuhay siya para sa sarili niya. At iyon ang pinakamagandang desisyon sa kanyang buhay. Lumipas ang 6 na buwan. Nagtrabaho si Paolo bilang manager sa isang lokal na hardware store. Sahod, 25,000 piso. Nakatira sa kanyang ina, natutulog sa sofa sa sala, sumasakay ng bus papunta sa trabaho dahil kinailangan niyang ibenta ang sasakyan. Nabayaran niya ang utang. Ngunit halos wala nang natirang pera. Maliit ang bayan. Lahat ay magkakakilala. Binabati siya ng mga dating kaklase sa kalye. Tinatanong kung kamusta na sa Maynila. Maikli ang sagot ni Paolo. Ayos lang. Umuwi para tulungan si mama. Hindi niya sinabi ang totoo. Nakakahiya. Gabi-gabi, nag-i-internet siya, tinitingnan ang social media, naghahanap ng impormasyon tungkol kay Andrea. Naka-private ang kanyang account, ngunit minsan ay may mga nababanggit tungkol sa kanya.
Nagtatrabaho na siya bilang finance director sa isang malaking kumpanya. Sumasali sa mga conference. Nagbibigay ng interview sa mga business publication. Sa mga litrato. Mukha siyang kumpiyansa. Maganda. Masaya. Tinitingnan ni Paulo ang mga litratong iyon at hindi na makilala ang kanyang dating asawa. Ibang babae na ito, matagumpay, malakas. Ang Andrea na kilala niya ay laging nasa anino. Simple. Hindi kapansin-pansin, tahimik. At itong bago ay nagniningning mula sa loob. Isang araw, nakita niya ang litrato niya kasama si G. Jimenez. Nakatayo sila sa isang formal na kaganapan, magkatabi. Ngunit hindi masyadong malapit. Nakahawak si G. Jimenez sa kanyang likod, isang kilos na nagpoprotekta, ngunit magalang. Nakangiti si Andrea. Ang caption sa litrato, Business Partners Discussing a New Project. Isinara ni Paulo ang page. May kumirot sa loob niya. Partners. Baka totoo. Baka walang namamagitan sa kanila. Pero magkasama sila. At siya, narito sa isang maliit na bayan. Sa buhay ng iba. Pumasok ang kanyang ina sa kwarto, naglapag ng mainit na kape sa mesa. Tinitingnan mo na naman ang mga litrato niya? Hindi sumagot si Paulo. Kalimutan mo na siya, anak. Hindi na siya babalik. At tama lang ang ginawa niya. Alam ko, kung ganun, bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? Hindi ko maiwasang isipin siya. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Huwag mo siyang alalahanin. Alalahanin mo ang sarili mo. Kung ano ka dati. Baka may maintindihan ka. Lumabas siya. Naiwan si Paulo na mag-isa. Alalahanin mo ang sarili mo. At iyon nga ang ginagawa niya. Palagi, gabi-gabi. Inuulit niya sa kanyang isipan ang lahat ng taon ng kanilang pagsasama. At sa bawat pagkakataon, may natutuklasan siyang mga bagong sandali na ikinahihiya niya. Siya na pinapagalitan si Andrea dahil sa hindi naplansang polo, habang 3 polo niya ang pinlansa nito at hindi na naasikaso ang sarili. Siya na nag-uuwi ng mga kaibigan sa kalagitnaan ng linggo at si Andrea ay nagluluto para sa 6 na tao kahit pagod galing sa trabaho. Siya na umaalis sa isang business trip kasama si Chloe. Habang si Andrea ay naghahatid sa kanya, hinahalikan siya sa pisngi at humihiling ng good luck. Hindi nag-iiskandalo, hindi naghihinala, nagtitiwala. Napagtanto ni Paulo ngayon na nakikita niya ang lahat noon pa man. Tahimik lang siya, nag-iipon ng sama ng loob at naghihintay sa huling patak. At ang patak na iyon ay bumuhos sa Christmas party. Siya mismo ang nagdagdag nito. Gamit ang sarili niyang mga kamay, ang sarili niyang bibig. Ang trabaho sa hardware store ay nakakabagot. Nag-aasikaso si Paulo ng mga customer. Gumagawa ng mga invoice. At tumatanggap ng mga delivery. Ang kanyang mga kasamahan ay simple. Nag-uusap tungkol sa pangingisda, basketball, at kung saan mas murang bumili ng bigas. Nakikinig si Paulo. At nararamdaman niyang hindi siya kabilang. Sanay siya sa iba sa opisina, sa mga suit, sa mga business meeting. Ngayon, lahat ng iyon ay nakaraan na. Ang may-ari ng tindahan ay isang lalaki na nasa 50 anyos. Medyo bastos, ngunit makatarungan. Isang araw, tinawag niya si Paulo. Hoy! Di ba big time ka dati sa Maynila? Hindi naman po masyado, pero may karanasan ka. Bakit ka nagtatrabaho dito na parang kargador? Bakit hindi ka maghanap ng mas maganda? Nagkibit balikat si Paulo. Wala po akong mapupuntahan. Dito, puro tindahan at bodega lang. Kinamot ng may-ari ang kanyang batok. Gawin nating ganito. Kailangan namin ng warehouse supervisor. Sahod. 35,000. Kaya mo ba? Tumango si Paulo. 35,000 ay mas maganda kaysa 25,000. Kahit papaano, naging warehouse supervisor siya. Mas mahirap ang trabaho. Kailangan niyang i-monitor ang mga delivery, subaybayan ang inventaryo, at ayusin ang mga alitan sa pagitan ng mga driver at kargador.
Ngunit kinaya ni Paolo, at nakahanap pa siya ng kaunting kabuluhan dito. Kahit papaano, hindi niya iniisip si Andrea buong araw. Makalipas ang isang buwan, nakasalubong niya ang isang dating kaklase. Hiwalay na, may 2 anak, at nagtatrabaho bilang guro. Nagkausap sila. Inaya siyang magkape. Pumayag si Paolo. Nakaupo sila sa isang coffee shop. Ikinuwento ng babae ang kanyang buhay. Iniwan siya ng asawa para sa iba. Hindi nagbibigay ng sustento. Nakatira sa mga magulang. At mag-isang pinalalaki ang mga anak. Nakikinig si Paolo at iniisip. Lahat ay may problema. Hindi lang ako. Kamusta ang asawa mo? Tanong ng babae. Naaalala ko. Ikinasal ka. Ang ganda niya. Naghiwalay na kami. Maikling sagot ni Paolo. Sayang naman. Gago kasi ako. Ngumiti ang babae. Nang malungkot. Lahat naman tayo. Gago. Hanggat hindi nawawala. Hindi natin pinapahalagahan. Nagkita pa sila ng ilang beses. Bilang magkaibigan. Walang anumang pahiwatig. Mas gumaan ang pakiramdam ni Paolo. Kapag kasama siya. Hindi siya nagtatanong ng mga detalye. Hindi nang huhusga. Nariyan lang siya. Ngunit kahit kasama niya ito, alam ni Paolo na wala siyang mahal. Walang laman ang kanyang puso. Lahat ng naroon dati ay natupok na. Abo na lang at mga alaala ni Andrea ang natira. Lumipas ang 1 taon mula nang maghiwalay sila. Nasanay na si Paolo sa kanyang bagong buhay sa maliit na bayan. Sa maliit na sahod. Sa sofa sa sala. Tinanggap na niya. Sabi ng kanyang ina. Naging mas tahimik ka. Mas kalmado. Dati, lagi kang mainit ang ulo. Ngayon, nagiging tao ka na. Baka tama siya. Baka may natutunan siya sa pagbagsak na ito. Ngunit hindi gumaan ang pakiramdam ni Paolo. Napagod lang siyang lumaban. Napagod magalit. Napagod kaawaan ng sarili. Tinanggap niya ang katotohanan. Siya ang may kasalanan sa nangyari. At wala nang paraan para itama pa ito. Isang malamig na hapon, pagkatapos ng hiwalayan, may tumawag kay Paolo mula sa isang hindi kilalang numero. Hello? Mr. Paolo? Ito po ang abogado ni Miss Andrea. May hihilingin po sana kami. Umupo ng tuwid si Paolo. Kumabog ang kanyang puso. Anong hiling? Kailangan pong pumirma ng mga dokumento. Nag-aayos po si Miss Andrea ng kanyang last will and testament at gusto na niyang tuluyang putulin ang lahat ng legal na ugnayan sa inyo. Formalidad lang po ito, pero kailangan ang inyong pirma. Makakapunta po ba kayo sa Maynila? Kailan? Kahit anong araw na pabor sa inyo, sa susunod na linggo. Nag-isip si Paolo. Nakabakasyon pala siya. 1 linggo siyang libre. Sige, pupunta ako sa Lunes. Mabuti. Ite-text ko po sa inyo ang address ng opisina. Magkita na lang po tayo. Ibinaba ni Paolo ang telepono. Nanginginig ang mga kamay. Pupunta siya sa Maynila. Baka makita niya si Andrea. Baka makausap niya siya. Masabi ang mga bagay na hindi niya nasabi noon. Hindi para magdahilan, kundi para sabihin lang ang totoo. Naintindihan ko na ang lahat. Huli na, pero naintindihan ko. Linggo. Sumakay siya ng bus, papuntang Maynila. 5 oras ang biyahe. Nakatingin sa bintana. Sa mga dumadaang baryo. Gubat. At bukid. Sinalubong siya ng syudad ng ingay. Ng maraming tao. Ng mabilis na takbo ng buhay. Bumaba si Paolo sa terminal. At naramdaman niyang estranghero siya. Dati, bahagi siya ng syudad na ito. Ngayon, bisita na lang siya. Kumuha siya ng kwarto sa isang murang hotel. Humiga para matulog. Ngunit hindi makatulog. Buong gabi siyang nagpabaling-baling. Iniisip kung ano ang sasabihin ni Andrea kung makita siya. Kinaumagahan. Pumunta siya sa opisina. Isang mataas na gusali sa sentro. Salamin at semento. Reception sa unang palapag. Security. Mga turnstile. Sinabi ni Paolo ang kanyang pangalan. Tiningnan ng babae ang listahan. Binigyan siya ng pass. Elevator papuntang 2 palapag. Lumabas siya sa pasilyo. Mga pinto na may pangalan.
Nahanap niya ang tamang pinto. Kumatok. Pasok. Pumasok si Paulo. Sa mesa, may nakaupong lalaki na nasa 40 anyos. Inilahad ng abogado ang kanyang kamay. Magandang umaga. Salamat sa pagpunta. Umupo ka. Umupo si Paulo. Tumingin sa paligid. Walang ibang tao sa opisina. Hindi dumating si Andrea. Darating po ba si Miss Andrea? Hindi. Naniniwala siyang hindi na kailangan ang pagkikita. Lahat ay maaaring ayusin nang wala siya. Tumango si Paulo. Siyempre, bakit pa niya gugustuhing makita siya? Kinuha ng abogado ang isang folder ng mga dokumento. Ito ay mga standard na papeles. Kinukumpirma niyo na wala na kayong habol sa anumang ari-arian ni Miss Andrea. At siya naman ay wala ring habol sa inyo. Lahat ng obligasyong pinansyal ay sarado na. Pumirma po kayo dito. Dito. At dito. Kinuha ni Paulo ang ballpen. Mabilis na binasa ang teksto. Tama lahat. Wala siyang hinihiling. At wala naman siyang karapatang humiling. Binigyan na siya nito ng higit pa sa nararapat. Pumirma siya. Kinuha ng abogado ang mga dokumento. Mabuti. Yun lang. Malaya ka nang umalis. Tumayo si Paulo. Huminto ng 1 segundo. Kamusta na po siya? Mahinang tanong niya. Tiningnan siya ng abogado ng maigi. Mabuti. Mabuting mabuti. Pinalalago ang negosyo. Masaya. Sila na po ba? Ni G. Jimenez? Bahagyang ngumiti ang abogado. Hindi ko trabahong pag-usapan yan. Pero isa lang ang masasabi ko. Natagpuan na niya ang hinahanap niya respeto, suporta, at pagkakapantay-pantay. Tumango si Paulo. Pakisabi na lang po sa kanya. Pakisabi na masaya ako para sa kanya. Tumango ang abogado. Lumabas si Paulo sa opisina. Bumaba sa elevator. Lumabas sa kalye. Huminto. Nilanghap ang malamig na hangin ng Maynila. Gusto na sana niyang umuwi. Ngunit may isang bagay sa loob niya na gustong makita siya, kahit isang sulyap lang. Mula sa malayo, naalala niya ang address ng opisina niya. Hinanap sa isang lumang pag-uusap. Pumunta siya doon sakay ng MRT. Bumaba sa tamang istasyon. Nahanap ang gusali. Tumayo siya sa kabilang panig ng kalye. Naghintay. Malapit na ang tanghalian. Lumalabas ang mga tao. Mula sa mga opisina. Papunta sa mga kainan. Sunod-sunod ang paninigarilyo ni Paulo. Nakatingin sa pasukan. At lumabas siya si Andrea. Nakasuot ng eleganteng blazer at pencil skirt. Nakastileto. Nakalugay ang buhok. Katabi niya si G. Jimenez. May pinag-uusapan sila. May sinabi ito. Tumawa siya mula sa puso. Malaya. Natigilan si Paulo. Hindi niya pa siya nakitang ganoon. Sa 10 taon ng kanilang pagsasama, hindi siya tumawa ng ganoon. Hindi nagniningning ng ganoon. Kasama niya. Malungkot siya. Dahil pinapatay niya ang kanyang kislap. Gamit ang kanyang pagkamakasarili. Kawalang pakialam. At kalupitan. Naglakad sila papunta sa nakaparadang sasakyan. Binuksan ni G. Jimenez ang pinto para sa kanya. Inilahad ang kamay. Pumasok siya. Umikot ito. Umupo sa driver's seat. Maya-maya, umalis na sila. Nakatayo si Paulo. Pinanood silang lumayo. Sa loob niya, walang galit. Walang inggit. Tanging isang tahimik. Mabigat na kalungkutan. Nawala na siya sa kanya. Nang tuluyan. At hindi siya nagsisisi. Dahil kasama niya, hindi siya nabubuhay. Nagtitiis lang siya. Gabi. Nakaupo si Paulo sa kwarto ng hotel. Nakatingin sa bintana sa mga ilaw ng syudad. Bukas, babalik na siya sa kanyang maliit na bayan. Sa kanyang ina. Sa trabaho sa bodega. Sa isang buhay na walang kabuluhan, kinuha niya ang telepono. Binuksan ang notes. At nagsulat. Andrea, alam kong hindi mo ito mababasa. At hindi mo naman kailangan. Pero isusulat ko to. Para sa sarili ko. Para mailagay sa isipan. Naging masama akong asawa. Hindi kita pinahalagahan. Ginamit kita. Ipinahiya. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. At nakuha mo na yon.
Masaya ako na masaya ka na. Patawarin mo ako. Kahit hindi ako karapat-dapat, maging masaya ka. Hindi niya ipinadala ang mensahe. Isinabi lang sa notes, binasa muli, at isinara ang telepono. Kinaumagahan, umalis na siya. Dinala siya ng bus palayo sa Maynila. Ang syudad ay nawawala sa bintana. Tumingin si Paolo at napagtanto. Hindi na siya babalik dito kailanman. Wala na dito ang buhay niya. Narito ang buhay ni Andrea. Matagumpay. Maningning. At wala siya. Lumipas pa ang 2 taon. Ganoon pa rin ang trabaho ni Paulo sa bodega. Tumatanda na ang kanyang ina. Inaalagaan niya ito. Dinadala sa ospital. Binibili ng gamot. Ito na ang kanyang bagong buhay, tahimik, simple. Ngunit kahit papaano ay mayroon. Minsan, nakikipagkita siya sa dati niyang kaklase. Hindi pa rin ito nagkakaroon ng bagong relasyon. Lumalaki na ang mga anak niya. Nagbibiro ito. Pareho tayong talunan, Paolo. Pero ikaw, at least naintindihan mo ang pagkakamali mo. Ako, hinihintay ko pa rin ang asawa ko na bumalik. Hindi itinuturing ni Paolo ang sarili na talunan. Itinuturing niya ang sarili bilang isang taong nakatanggap ng nararapat. Makatarungan. Masakit, pero makatarungan. Wala na siyang hinanap na balita tungkol kay Andrea. Aksidente niyang nalaman mula sa isang dating kasamahan na nag-post sa social media. Ang kumpanyang Lux Invest ay pumasok na sa international market. Ang finance director na si Andrea ay nanalo ng Businesswoman of the Year award. I'm proud to know her. Binasa ni Paulo at isinara ang page. Natuwa siya para sa kanya. Mula sa puso, walang pait, nakamit niya ang pinapangarap niya. O baka hindi niya pinangarap, pero kaya niya. At siya, pinigilan niya itong maabot ang kanyang potensyal. Itinago niya ito sa anino para magmukha siyang mas malaki. Makalipas ang 1 taon, nagkasakit ng malubha ang kanyang ina. Stroke. Kumuha si Paulo ng leave. Binantayan siya sa ospital. Sabi ng mga doktor, 50,050 ang tsansa. Nakahiga ang kanyang ina na may dextrose. Halos hindi makapagsalita. Hinawakan ni Paulo ang kanyang kamay. Isang araw, nagkamalay siya. Tumingin sa anak. Mabuti kang anak. Patawad kung pabigat ako. Ma, wag ninyong sabihin yan. Malapit na akong mamatay. Alam ko. Gusto kong sabihin, ipinagmamalaki kita. Hindi kung sino ka dati, kundi kung sino ka na ngayon. Natuto kang maging tao. Huli na, pero natuto ka. Ma, alagaan mo ang sarili mo. At kung may makilala ka, huwag mong gawin ang mga pagkakamali mo noon. Magmahal ka ng totoo. Magbigay ka, hindi lang tumanggap. Pangako, ipinikit ng kanyang ina ang mga mata. Makalipas ang 2 araw, namatay siya. Tahimik, habang natutulog. Mag-isang inilibing ni Paulo ang kanyang ina. Dumating ang mga kapitbahay, mga malayong kamag-anak, at mga kasamahan sa trabaho. Ang dati niyang kaklase ay naroon, sumusuporta. Pagkatapos ng libing, naiwan si Paulo na mag-isa sa isang bakanting apartment, nakaupo sa sofa, at iniisip ang buhay. 40 na siya. Kalahati ng buhay niya ay tapos na. Ano ang nagawa niya? Nawala ang asawa. Nawala ang career. Nawala ang sarili. May bago ba siyang natagpuan? Wala. Tinanggap lang niya ang mga kahihinatnan. Inalok siya ng dati niyang kaklase na tumira sa kanya. Pareho naman tayong mag-isa. Bakit ka magtitiis sa isang bakanteng apartment? Tumanggi si Paolo. Hindi niya kayang magsimula ng bagong relasyon. Patay na ang kanyang puso. Pagkatapos ni Andrea, wala nang iba. At hindi na magkakaroon. Lumipas ang 5 taon mula nang maghiwalay sila. Nagtatrabaho si Paolo. Namumuhay mag-isa. Paminsan-minsan ay nakikipagkita sa dati niyang kaklase bilang kaibigan. Walang ambisyon. Walang plano. Isang araw-araw na pamumuhay. Isang hapon sa tag-ulan. Pauwi siya mula sa trabaho. Pumasok sa isang tindahan para bumili ng tinapay. Sa cashier, nabangga niya ang isang babae. Sorry po, sabi niya.
at itinaas ang kanyang tingin. Natigilan siya. Si Andrea. Nakilala rin siya nito. Natigilan ng isang segundo. Pagkatapos ay tumango. Hello, Paolo. Hey, nakatayo silang tahimik. Nagrereklamo na ang pila sa likod nila. Lumayo si Andrea. Sumunod si Paulo. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. May business trip. Magbubukas kami ng regional branch. Ako ang namamahala. Ah, ganoon ba? Tiningnan siya nito nang maigi. Malaki ang ipinagbago mo. Ikaw din. Pero hindi. Naging ikaw lang talaga. Bahagyang ngumiti si Andrea. Siguro nga, nagkaroon ng katahimikan. Kamusta ang buhay mo? Tanong niya. Okay lang. Nagtatrabaho. Mag-isang nakatira. Namatay si mama. 2 taon na ang nakalipas. Nakikiramay ako. Salamat. Isa pang katahimikan. Paolo, gusto kong sabihin, hindi ako nagsisisi na umalis ako. Ito ang tamang desisyon. Pero hindi ako naghahangad ng masama para sa iyo. Sana ay natagpuan mo na ang kapayapaan. Tumango si Paulo. Natagpuan ko ang nararapat sa akin. Tama ka sa lahat. Naging makasarili ako. Iniahon mo ako mula sa hirap. Pero ako, inilubog kita. Patawad. Matagal siyang tinitigan ni Andrea. Matagal na kitang pinatawad. Ang galit ay kumakain sa'yo mula sa loob. Pinalaya ko na yon. Salamat. Malaking bagay yan. Maging maayos ka, Paolo. Alagaan mo ang sarili mo. Maging masaya ka rin. Tumango siya, tumalikod, at lumabas sa tindahan. Nakatayo si Paulo, at pinanood siyang umalis sa salamin ng bintana. Sa labas, hinihintay siya ni G. Jimenez. Medyo may puting buhok na, ngunit ganoon pa rin kagalang-galang. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Naglakad sila papunta sa sasakyan. Sa daliri ni Andrea, kumislap ang isang singsing-singsing pangkasal. Napabuntong hininga si Paulo. Nagpakasal na pala sila. Mabuti. Karapat-dapat siya sa tunay na kaligayahan. Kasama ang isang lalaking nagpapahalaga sa kanya. Pag-uwi sa bahay, binuksan niya ang TV. Umupo sa lumang sofa, ngunit hindi niya pinapansin ang palabas. Iniisip niya si Andrea. Kung ano siya dati tahimik, hindi kapansin-pansin api. At kung ano siya ngayon malakas, matagumpay, masaya. Hindi niya siya tinulungang maging ganoon. Sa halip, naging hadlang pa siya. Napagtanto ni Paolo ng tuluyan. Hindi niya minahal si Andrea, minahal niya ang kaginhawaan. At nang umalis ito, gumuho ang kanyang kastilyong buhangin, isang kawalan na lang ang natira. Samantala, sa Maynila, nakaupo si Andrea sa kanyang opisina sa Lux Invest. Pumipirma ng mga dokumento. Pumasok si G. Jimenez, na may dalang kape. Nagtatrabaho ka pa rin? Tinatapos ko lang ang quarterly report. Inilapag nito ang tasa sa mesa. Hinalikan siya sa tuktok ng ulo. Huwag kang magpagabi. Naghihintay ang hapunan sa bahay. Kalahating oras pa. Pangako, lumabas ito. Inubos ni Andrea ang kape. Tumingin sa bintana. Kumikinang ang mga ilaw ng syudad. Puno ng buhay. Masaya siya. Tunay na masaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Paolo ay hindi na sumasagi sa kanyang isipan. Isa na siyang saradong kabanata. At si Paulo ay naiwan sa kanyang maliit na bayan. Kasama ang mga alaala, kung paano sana naging iba ang lahat kung nagpahalaga siya, makatarungan ang buhay. Ibinibigay nito ang nararapat. Nakuha ni Paulo ang sa kanya. Nakuha ni Andrea ang sa kanya. At bawat isa sa kanila ay nasa lugar kung saan sila dapat naroroon. Ganoon ang pinili nila sa pamamagitan ng kanilang sariling mga desisyon.